So today we're gonna share any colors, not big yarn, like only this. In like long. Mine is super long, but yeah. So first we're gonna make a slip. So first I'm gonna do cross and then get this and then get the other side and put it back there. And then do that. And this one is the second loop. Pull it there. Oh my god, I'm doing it this basic one and learn it all the time. So I'll do the basic one. So I'll do like that, two, okay, and then nakipagpulong ang mga kandidato sa iba-ibang sektor katulad ng kababaihan, jeepney drivers at operators. Don't worry, still try again. Nakipagkita si retired Marine Colonel Ariel Beijing kay San Pedro Laguna Mayor Art Mercado itong Viernes. Napag-usapan ng dalawa ang governance reforms. Doesn't work. If it doesn't work again, do the basic thing that I teach to you. The basic, this one. Para ibahagi ang kanilang mga plano para ilanan ng buhay ng mga Pilipino. Tumungo naman sa pagpanggal itong Miyerkules si Senador Bongo. Guest speaker ang Senador This is why I hate slip-ons. Nanawagan siya sa mga kapwa-government workers. Unahin lagi ang kapakanan ng taong bayan. Inikot ng motorcade ni Senator Francis Malabon, Nabota at Valenzuela. Okay, I made this slip knot. So, bruh. Maybe it's correct, maybe it's correct. Remember to not lose your slip knot. Kaya laking pasasalamat yan at may kaanak sa abonos pasok sa gamot para sa gawin. Go to the new look. Even though this thing is not working, put it in the freaking Pilipinong may gap na we're gonna do it right again. I hate this. I'll just cut it. What the fuck? Okay, whatever. I'm just gonna do the basic one. Isang tao na may very high serum uric acid levels, bababa sa normal yung activity. And kinompare ko rin ito in another group of patients who were taking allopurinol. Yan po yung usual na ginagamit natin para pababain yung serum uric acid levels. At comparable kung siya dun sa allopurinol. Lumabas din sa pag-aaral na hindi ito nag-alert ng malalang side effect sa atay at sa bato. Alam natin yung dog, pakasakit, no? And kailangan uminom pa ng mga ibang gamot, tulad kunwari yung methadone, kaya ibuprofen. Eh, sa pinababawasan ko ito, meron din na analgesic effect. Yung Okay. So, yung ibang side effects ng Now, mga do this. malalakas na mga painkiller, yung minsan meron siyang nakaka-apekto sa liver, sa chance, makikutan siya. Less po, makikita dito. There. Damo ang uri ng iba sa pagsipansitan, pero may ilan na matagal na itong ginagamit pagtanggal sa malalaki ng kasukasuan. Itong halaman na hawak ko ngayon ay mas kilala sa tawag na pansit-pansitan. Hindi ito mahirap mahanap dahil pwede ito makita sa inyong mga bakod o pati na rin sa inyong mga hardin. Kaso nga lang ang tanong, ligtas nga ba itong kainin o inumin kapag napakuluan? Ayon kay Dr. Maramba Lazarte,
walang problema kung kakainin ang pansit-pansitan. Yes po, actually yung iba ginagawa po ng salad. Pero yung amount na kailangan mo kainin para ma-achieve mo yung same effect ng tablet, eh siguro bol-bol po yung kainin po natin. Siyempre po, na-formulate na rin po natin yung tablet na para nga maging concentrated siya. Kasalukuyang nag-a-apply para sa Certificate of Like Product that. Registration ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Make Health Care sa sure Food and Drug to Administration para sa gamot. John Banan, ABS-CBN. Like this one. Greta, inaabangan na ng fans ang dokumentaryo magtatangkol sa journey ng OPM rockstar na Elizabeth. Your hair Eh, can do kung may this. pala na ba? So, Well, 1, at 2, iaasabi na sa mga I do, simula I do. bukas ang dokumentaryo ng Eraserhead Combo on the Run. holds tightly Samantala, may too. ginawang katatid ni Rivera para kay Ricky Velasquez para sa Mother's Day. Nagpapako, Junior Krishna. So, this is how you make crochet. I'm not that professional. I'm a little bit professional. Like, not only like rocking star, rocking star, only I'm a rocking star. For the Mother's Day 2025. So, yun ang target release namin. Since kami na-release ni Reg, I'm like pareho na kami a yung mother. rocking So, alam na star, paano yung tema, paano magmahal. Marunong na kami magmahal ngayon ng anak. rocking Dagdagan yung star. inspirational diba? Especially we day ng go mata, there. para sa songbird. Okay, if you're watching this, if you don't know how to, you like that, and then you go like there to twist This is my it, and inspiration. then It's a beautiful song about a mother's love and and how we will sacrifice then you'll do everything like for that, our little kiddos. and then pull Yan, it started naman si Darren para sa show like this. See? kung saan makakasama niya si Morissette That's Amon. what we're doing. It's like a keychain, key, whatever. Okay, so Kasi personally po na pinupunta niya for showstoppers, may iniiba po kami sa lyrics. only a little bit. Oh my god, this is what I hear most. Local language. Mapapanood ang showstoppers Don't be si shy. Cody Berger. Mapapanood na sa mga sinihan ng documentary film ng There's banda so si much Razorhead and in Razorhead's the Combo of opening. the Fun. May realization si Don't Anthony be ang shy, matapos come ng here. Wala daw, I tell you just talk about it. But there are some things that we have to go through painfully like that. in order to I have have that full realization. collection Espesyal naman para sa of straight ang pinagkauna-unahang docu-film. We're living at a time where vulnerability is punished. because So this one is like a big man from the industry, like allowing themselves this fragility, sensitivity, and vulnerability. Parang, I think it's very inspiring, and I hope that people would sort of be inspired to also do the same, because it really is important. Mapapanood ang Eraserhead Combo on the Run simula bukas, March 21 hanggang 23. Dino, Krishna, ABS-CBN News. Susunod, pusang na sinagip matapos saksakin sa Bacolod City, namatay na. At angas na nagtamo sa ilalim ng SUV, ni-rescue. Abangan ang isang mga balita sa pagbabalik na TV Ako. If I'm right, The life of a go-getter is a life lived in constant motion. You gotta keep going. Keep working towards your ambitions. You need things that keep you balanced and empowered to help you slay another day. Like enough rest, proper diet and exercise, and a daily fiber habit. Celium fiber. Made with 100% It's a little bit natural Celium Plus. Celium Plus helps after keep you clean that. through regular bowel movement. Don't do Because it. moving regularly
helps you slay daily. Celium fiber. Go once a day and slay. Mahalaga malala. Celium fiber ay I've hindi been, mo hindi when I talaga first ipagawa sa started doing this, I was like so dumb. One time, my mama teach, my grandma teacher me, and look at that, how neat it is. You have what it takes to win this competition. Let's freaking go. You know how to do it. I want to do this. Hira na lang ako nakamit ng tao na maganda yung trato sa akin. Ito, na energy. Ganyan na energy. Hindi ko naiintindihan yung pinagkalaan nito. And I'm sorry kung hindi ko pa rin sinabi ko na yung professional relationship natin. Sorry. That. Kung may gusto ka, sabihin mo. Alam kong ayaw mo sa akin. Ano ba yung nasunod na lahat? Magbabago din yan. Wala nang personal understanding. Where rub it with this. Also with that. Work it like yeah, because of that, it's been like 11 minutes since we started. Schedule ng paglabas ng bahay ng maaga-maaga o sa hapon kung kailan hindi na matigil ang sikat ng araw. Paalala mula sa ating Comment down below what song is that. After that, don't place a lot because okay, after that, go to the freaking and like here. After that, go to the stop. Stop it. Yes. After that, Sagad. Bumisita sa ICC Detention Center ang British Israeli Youth Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Hoffman. Ito'y pangpalakayin na ang magiging depensa sa kasong crimes against humanity for murder. Live mula sa The Netherlands. Then, at sa sentro ang depensa ni dating Pangulong Duterte. Alvin, medyo nagiging ako sa pagkakaroon ng Hoffman. Okay, so I'm gonna show you my crochet, my bahagi ng depensa yung mga kwestiyon ng kampo ng dating Pangulong Duterte tungkol sa paraan ng pagkaka-aresto sa kanya dyan sa Pilipinas. Samantala, bago tayo pumasok, Alvin, Cutie crochet for the people. si Vice President Sara Duterte See, I crochet ang it. kanyang pagbisita sa kanyang ama So at this time we're gonna be doing another wala one. na sa hospital
but not the same as this. ang dating Pangulo. Sinabi ng vice na Because nakatakdang also bumisita dito there's sa ICC Duterte Center ang kanyang ina. Dahil ito ay may bisita habang ang kanyang mga kapatid, si Congressman Paolo Duterte at si Davao Mayor Baste Duterte ay kumukuha na ng kanilang visa. Hindi naman nababahala ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil ayon sa kanila ay may doktrina sa international law na nagsasabing hindi nito naaapektuhan ang legalidad ng kaso. Matapos ng i-anunsyo ng International Criminal Court ang opisyal na appointment ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Hoffman bilang legal counsel mula sa Pangulong Duterte. Ayon sa naturang notification of appointment, March 14, Biyernes, na siya ring araw ng initial appearance hearing sa pre-trial chamber nang ibigay ni Duterte sa ICC registry ang nominasyon ni Greg Hoffman bilang kanyang lead defense counsel. March 17, Lunes, pinanggap ni Hoffman ang posisyon kasabay ng unang pagbisita sa dating Pangulo. Kaya sa ikalawang pagpunta ni Hoffman ito mag-access sa ICC Detention Center, pinalakay niya ang mga detalye ng kaso laban sa dating Pangulo. After this, Nauna ng sinabi ni Hoffman kung diyan sa siyang malakas ang magiging depensa ng mga karapatan ay aresto din sa Pilipinas. Si Hoffman ay isang international defense at trial lawyer na humawak na ng mahigit sa 3 ICC cases. Kabilang dito ang kaso ng Vice President at militia leader ng Congo na si John Pierre Bemba na nakulong ng 10 taon at nakonvict dahil sa war crimes at crimes against humanity. Pero na-acquit natapos sila ang kaso. Naging kliyente rin ni Hoffman ang militia leader ng Central African Republic na si Mokong Jawaka dahil din sa war crimes at crimes against humanity. Mahigit 1 taon na ito natitinid matapos itulong ng prosecution. I've been pushing this for like 17 minutes. This takes me a long time. Nagdoktrina sa international law na nagsasabing hindi makakaapekto ang mga isyu sa pag-aresto sa detention ng isang suspect at sa mga pagdinig at paglilipis kaugnay nito. The first As a well-established doctrine of the International Criminal Law, it was established in the 1960s. In the Eichmann case, in fact, the doctrine is mare factus bene detentum. Whatever questions as to the arrest will not affect the legal proceedings on the prosecution. So the international community, the culture, Dagdag pa ni Andres noong nakasulat sa Konstitusyon ng Pilipinas na kailangan ang utos ng korte sa pag-aresto. Pero hindi naman sinabi dito na korte lamang ito ng Pilipinas. May otoridad at obligasyon din ang Pilipinas na isuko ang isang taong iniimbestigahan lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa international humanitarian law, genocide at crimes against humanity. Base sa sariling batas ng Pilipinas, ang Republic Act 9851 o International Humanitarian Law of 2009. Sa Section 17 ito, nakasaad na re-respetuhin ng Pilipinas ang investigasyon o paglilitis ng isang international court kasabay ng otorisasyon na isurrender ang akusado sa international court o isang bansa na tumikinig sa the International Criminal Court will just look at the facts and the law. And the clear facts are Mr. Duterte himself already admitted to extrajudicial killing. He did it in a public manner. Therefore, the worst witness for Mr. Duterte is himself. Samantala sa isang press conference, sinabi ni Vice President Sara Duterte na naghihintay siya ng abiso kung sino-sino sa kanilang pamilya ang lilipad sa the Netherlands para sa nakakaarawan ng anak. Kailangan kasi ng permiso para makabisita sa loob ng ICC Detention Center. Ang plano po ay
i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami kayagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras. Anong araw na yan para makasama nila ang aking papa sa kanyang birthday. So, siguro naman ang Vice Presidente na pagkaman nananatili siya sa ibang bansa ay hindi niya pinababayaan ang responsibilidad sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako to our satellite offices, to our central office, the office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang servisyo namin para sa bayan. So far, Alvin, nakikita naman natin yung transparency sa mga proseso ng ICC dahil inaanunsot na ang bawat development sa kaso gaya naman ng pagkakatalaga bilang Youth Council. Itong si Atty. Hoffman. Kaya ang susunod natin aabangan yung mga anunso para sa iba pang miyembro ng legal team ng dating Pangulong Duterte. Kasi na yung kanilang hinahatin na petisyon. Pero nasisipil ng binte na dumating na dito sa Netherlands, isa pang abogado na kanyang makakausap mamayang gabi para mapaging sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Banggitin ko na rin, Alvin, na yung naunang pinilakdan confirmation of charges hearing sa September 23, hindi lang yan isang araw, kundi 4 na araw at tatakbo yan mula sa September 23 hanggang September 26. Alvin. Maraming salamat. Report ng trabaho sa district personnel and holding management section ng Quezon City Police District si Patrolman Francis P. Portillas ngayong Huwebes matapos ang kanyang 2 lingkong leave. Walang sinabi ni Portillas sa area CBN na papasok na siya ngayong araw nito. Ito'y sa kabila ng hindi pagkakaproba ng National Substitute Police Office sa kanyang medical leave. Required si report ni Portillas ang mga nakasasana niya. Kay Kayakit sa noong Lunes at special medical evaluation ng Cordero. Pinamandado naman ang napupok ng mga Thank you for watching my nangyayarin sa Lawrence videos. ang lakas ng miyembro ng PNP para matiyak na nasa tama ang kanilang pag-iisip. Bye. Bye guys. Thank you for watching my crochet videos.